Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Halos lahat na po ng departamento po ng gobyerno po sa ating bansa ay talamak na po yata talaga ang korupsyon. Ngayon naman po mga tambay, ay ito naman pong Department of Agriculture mga tambay, ang DA, ay sinita ng COA. Mga kabayan, ano po ang korupsyon na nangyayari po sa Department of Agriculture? Ito pong ginagawa po nilang ghost farmers beneficiaries mga tambay. Ginawa na rin po nilang ghost yung mga farmer na magbe-benefits po sa Department of Agriculture. Pakinggan po natin ang balita mga kabayan. Ibang klase po, no? Ibang klase. May issue pa po yan, yung farm to market road. Hindi po ba? Grabe rin po, katalamak ang korupsyon doon, umano. Hindi po ba? Ibang klase na po ang ating pamahalaan. Pagdating po sa pagnanakaw, mga kabayan, sa korupsyon, talagang hindi mo matatawaran sila, mga kabayan. Yan ang binigay po sa ating serbisyo ng mga hayop na yan, umano. Ito po, pakinggan na po natin. Bukod sa umano'y ghost farm-to-market roads, tila may ghost farmer beneficiaries din ang Agriculture Department. Yan ang napuna ng COA. Ang detalye sa agenda report ni Elijah Bonzo. Hindi bababa sa 58,000 farmer beneficiaries ng Rice Farmers Financial Assistant ang napag-alamang patay, inactive o ineligible pala ayon sa 2024 audit report ng Commission on Audit para sa Department of Agriculture. Sa report ng COA mula sa Regions 1, 4A, 4B, 5, 9, 10 at 11 ang mga nakitang ineligible beneficiaries. Ilan sa mga kadahilanan daw ay una, maaaring hindi naman talaga sila rice farmers. Ikalawa, hindi registered sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ng DA. Ikatlo, nagsasaka o nagmamay-ari ng higit 2 ektaryang lupa. At panghuli, hindi nakapagsumite ng mga kahilingang dokumento. Bukod sa mga nabanggit na rehiyon, mahigit 21,000 individual din daw mula sa Region 7 at 13 ang patay, inactive o ineligible pero nakatanggap ng tig-5,000 financial assistance mula sa ahensya. May mga naobserbahan din ang COA para sa eligible beneficiaries. Sa pagsisiyasat kasi nito, mahigit 481,000 pesos ang nakuwentang overpayment ng DA para sa programa. Ibig sabihin, may mga individual na 2 beses nabigyan ng pera mula sa Regions 10 at 13. Ang isa pang ipinagtataka ng COA, ang mahigit 48,000 na magsasakang hindi nakatanggap ng cash assistance kahit pa pumasa sila sa lahat ng requirements ng programa. Mula sa isang DA memorandum, inilunsad ang RFFA para sana magbigay ng 5,000 subsidiya sa mga magsasaka na nakaranas ng income loss dulot ng liberalisasyon ng pag-aangkat ng bigas. Bilang tugon, ilan sa rekomendasyon ng COA, bawiin ang naibigay na cash assistance sa mga unqualified o namayapan ng magsasaka at tanggalin sa listahan ng mga susunod na cash aid distributions. Ayon naman sa DA, mas pagtitibayin nito ang eligibility checks ng mga benepisyaryo na kabilang sa programa. Magkakaroon din daw sila ng regular update sa farmer records sa pamamagitan ng field validation. Para sa agenda, Grabe, no? Kulang 1,800,000 plus mga bayan. Ang mga hindi po talaga sila dapat makatanggap at karamihan po ay pinagpahinga na. At karamihan po ay mga ghost. Ghost farmers. Sanay na sanay po sila sa ghost ang mga hayop na yan umano. Sanay na sanay po sa ghost ang mga demonyong yan umano sa ating bansa. Yan po mga politiko na yan. Ibang klase po itong mga tao na ito. Pagdating po sa paggawa ng korupsyon, paggawa ng pera. Ano kaya masasabi ni Secretary Francis Chu Laurel Jr.? Mga tama, yan po ang Secretary ng Department of Agriculture. At dati pong hinawakan din niya ni
ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Hinawakan din po niya ang DA, di po ba? At ano po nangyari sa ating Department of Agriculture? May nangyari po ba? Lalo pong naghirap ang ating mga farmers, mga kababayan. Sa kabila ng pinopondohan po ang Department of Agriculture ng bilyong-bilyong piso, mga kababayan. Pero makikita mo mga programa nila. Hindi po ba? Pinapatay ang magsasaka at binabarat pa ang palay o ang palay pagka po panahon na ng harvesting. Hindi po ba? Tapos yung mga benepisyaryo na dapat ay makatanggap ay hindi nakakatanggap. Kumpleto ng requirements ang ating mga kababayan magsasaka. Hindi naman na ibibigay ang subsidy. Samantalang yung mga tao, mga tambay, napatay na at ghost na, nakakatanggap pa po ng subsidy mga tambay ng ito mga beneficiary po. Ibang klase po itong mga walang yan na ito. Paano po gagawin natin yan, mga kabayan? Talagang niwawalang yan na po talaga ang ating mga magsasaka at ating mga mangingisda. Hindi lang naman po mga farmers natin, mga kabayan. Grabe na po. Grabe na po katalamak ang korupsyon po talaga sa ating bansa. Pero nananatili pa rin talaga ang ating mga kasundaluhan, ang ating kapulisan, ang ating mga men in uniform generals. Wala po sila nakikitang mga anomalya sa gobyerno na pinaggagawa po nila. Katulad po nito, isa po ito. Meron napakarami rin po nilang issue na dapat pong imbestigahan, yung farm to market road. Hindi ba? Napakarami rin pong ghost. Mga ghost po ang nangyari po sa mga karsada na ginagawa po nila dyan. Ngayon, pati po ang ghost farmer ay meron na rin po. Ibang klase itong mga tao na ito. Saan kaya nila dinadala yung mga pera na yan? Napakatitimawa nila sa pera, mga kababayan. Walang mga kasiyahan. Walang contentment. Talagang ibang klase sila. Lahat po halos ng departamento. Yung sinasabi nga natin, mga tambay, at sinasabi rin po na mga abogado katulad po ni Atty. Rowena Guanzon, napakalaking issue ng corruption din sa Bureau of Customs. Ayaw nilang galawin. Di ba? Pati nga State Department ng United States, kinu-question po yan, yung talamak na corruption po ng Bureau of Customs. Pero hindi po nila ginagalaw yan. Dahil meron pong matinding may hawak po yata ng Bureau of Customs sa ating bansa. At hindi pwedeng galawin at imbestigahan, mga kababayan. At dito, sasabihin lang sa atin ng Secretary ng DA na si Secretary Laurel? Ano sasabihin? Pagbubutihin. Pagbubutihin na nila ang pagche-check. Iaayos na nila at ia-update na raw po lahat, mga kababayan. At ang tanong, ngayon lang po ba nila ginawa ito? Ngayon lang po ba nila ginawa yan? Hindi kaya yan magmula pa nung umupo sila? Ay ginagawa na po talaga nila yan. Dahil ginagawa din po nilang gatasan ang ating mga farmers. Hindi po ba? At ang ating buwis talaga ay niwawalang hiya po nila, mga kababayan. Kaya sino pa ba mapagkakatiwalaan mo sa gobyerno ngayon? Lalong-lalo po sa mga appointee. Sa appointee po, sa mga sekretary ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. May mapagkakatiwalaan ka pa ba riyan sa mga hayop na yan umano? Puro pera po, puro issue korupsyon. Pero wala naman pong malalim na investigasyon at wala pong makukulong sa mga hayop na yan umano. Wala po. Never makulong po ang mga tao na yan. Kahit sabihin mo marami pumuputok na issue, katulad po nitong ghost farmers at yung isa pa nila na matindi, yung farm to market road, grabe rin po yan. Pero stop po ang investigasyon diyan, mga kabayan. Kung yung flood control nga lang di ba? Yung flood control nga lang nakita nyo po, matatapos na po ang taon, nakita nyo po, puro po sap-sap, gurami ang napaguhuli at sinasampahan ng issue o sinasampahan ng
sinasabing kaso, mga kababayan. Pero yung malalaking ulo, nananatili po mga tambay at panay pa rin po yata batak ng pulburon at ng coke. Wala pa rin pong katinag-tinag po ang mga demonyong yan. Hindi po ba? Sana, yan na lang naman po pag-asa natin mga kababayan. Yung magkaroon po ng isa na naman pong isang pangulo na makabayan, may pagmamahal sa bansa, may pagmamahal sa Pilipino, hindi ba? At may paninindigan at may prinsipyo. At hindi po sunod-sunuran at tuta. Napakahirap po kasi maging tuta ng komunista umano at ng mga oligarkiya umano. Lalo-lalo po kung ang uupo ay sagsugapa, sakim sa pera at kapangyarihan. Talagang dadanasin po natin yan, ang malawakang korupsyon. Kung nagnanakaw sa taas, ay magnanakaw rin po silang lahat. Dahil magnanakaw sa taas, alangang hindi sila magnakaw. Hindi po ba mga kabayan? Yan po mga kabayan, ang ating komento dito po sa walang katapusang korupsyon sa binagoongang Pilipinas. Magmula po nung sila po nanungkulan sa ating bansa, ay wala na po tayong nabalitaan kung hindi puro korupsyon at pamumulitika. Mga kabayan, dyan lang po tayo dinala. Mag-aapat na taon na po sila, ay puro po walang lubay na pagnanakaw at paggawa ng korupsyon ang kanila pong inaatupag yata umano, mga kababayan. Kaya nga po, nakakalungkot lang po. Meron tayong mga pinag-aral, pinakain, binigyan po ng mga napakaraming benepisyo, dinoble mga sweldo, at dinagdagan pa mga allowance para sila'y maglingkod sa taong bayan, pero nananatiling tulog, pipi at bingi at bulag ang mga taong ito. Alam nyo na po kung sino sila, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po sa inyo mga kababayan. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Balance Vision TV, Nancy Lumampao, Tatay Nick ng Canada, Gay at Shena, Norma Garcia, Michelle Yamaguchi, Rosalina, Wills Bubbles, Arfel Villacorta, Chedorico Erguisa Jr., Annie Jo, ako si Pilam, Jobelin Watanabe ng Japan, Jem Aris na United Arab Emirates, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA, Kingston, Bei Chichioko, at si Eric Hershaw ng Canada. Thank you po sa inyo mga kabayan. Ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At syempre po, yung panalangin at dalangin po natin mga kabayan na tayo pong lahat sana ay maingatan po ang ating buong sambayanan at ganoon din po ang pamilya Duterte na maingatan din po sa kapahamakan. Thank you po sa mga dasal po ninyo mga kababayan. Thank you po sa muli po mga tambay. Maligayang Pasko po sa atin lahat. Happy holidays. God bless po mga kababayan. Ingat po. At konting taste na lang po mga kababayan. Thank you po. Bye-bye.